A day in my life as a servitora na nagpawat sa ibang planeta. For today's video nga pala guys, samahan niyo ulit ako sa aking panibagong araw, panibagong kalukuhan, panibagong iwan. Ngayong araw nga guys ay ako palang magluluto ngayon. Ang lulutuin ko nga pala ngayon guys ay escabeche pala, yung maista na may kamatis. Kaso nagtitipid na talaga kami ngayon guys. So ngayon guys, samahan niyo ako kung paano lutuin. Una nga pala guys, hiwain muna natin tong kamatis ng pino-pino. Dahil escabeche yung lutuin natin guys, kailangan talaga may kamatis ito. 2 piraso nga lang pala yung kamatis natin dito guys, kasi wala na nga pala kami pambili. Pero carry naman yan guys, kahit 2 pirasong kamatis, makakasurvive lang din tayo. Kasi lagyan din naman natin yan ng tomato paste. Ito nga guys ay naghanap ako ng bawang, pero wala na palang bawang, kaya ito muna sibuyas yung ating ilalagay. Nun pa rin guys, hiwain pa rin natin to ng pino para naman magisa natin mamaya. Ito nga guys ay busy din pala yung isa kong kasama sa paghuhugas doon sa lababo, kaya hindi ko maasikaso yung aking isda. Pero okay lang yan guys, pagkatapos niya ito na kinuha ko na at hiniwa ko. Grabe naman yung isda na to guys, sobrang sakit sa kamay dahil napakatigas. Na para bang ayaw magpakain. 2 piraso nga lang pala ito guys, kasi 4 lang naman kaming kakain ngayon. Yung 1 piraso guys ay hiniwa ko nga pala ng 3 at yung isa naman ay 4. O diba, nakaka-survive yarn. At para nga tayo hindi matalsikan nito sa pagpeprito mamaya, nilagyan ko nga pala to ng kaunting harina. Yung mali ko na naman dito guys ay nilagyan ko muna ng harina bago magic sarap. Pero dapat talaga ay nuna yung magic sarap bago harina. Dito naman guys ay magpapainit na tayo ng kawali. At lalagyan na pala natin to ng oil ngayon guys, para naman mapiprito na natin yung ating isda. At nung nainis na guys, ilalagay na pala natin yung ating isda. Dahil medyo malaki-laki yung ating kawali, 4 na piraso din pala yung pinagsabay-sabay nating lutuin. Bago natin to baliktarin, kailangan luto na yung ilalim para hindi mababalatan kapag ating binabaliktad. At ayun na nga guys, luto na nga pala yung ating unang batch. Ngayon naman ay sinunod pala natin yung ating pangalawang batch, o 2 batch lang pala tong ating isda ngayon kasi konti lang ito. Maghihintay na lang tayo ng maluto dito, kaya magmuni-munita muna tayo dito. Makakanta na nga lang muna ako dito habang naghihintay ng aking niluto. Sa ngayon nga guys ay hindi mainit yung aming kusina dahil napapaandar kami ng aircon. So ngayon tingnan na natin kung ano nang itsura ng ating isda. At ayun, hindi pa nga siya luto, kaya balik muna ako dito, kanta-kanta muna. At finally guys, naluto na rin ang ating isda, kaya itapon muna natin tong unang mantika at iiwan na lang muna natin ng konti. Dito nga guys ay gigisa na natin yung ating sibuyas. Kumuha na rin pala ako ng tomato paste dito para naman madagdagan yung ating 2 pirasong kamatis. Sobrang tipid yarn, pero okay lang yan guys, basta magawa natin yung gusto nating recipe ngayong araw na to. Ilagyan na rin pala natin to ng mga pampalasa guys, kaya pour dago. Dinamihan ko nga pala nitong atong tomato paste para naman malasa-lasa din. Ayaw ko nga sana mag-add ng konting tubig dito, pero parang may mali. Natutuyuan kasi kaagad guys, kaya dinagdagan ko ng konting tubig. Dito nga guys ay lalagay na natin yung mga isda, pero parang mga sardinas yarn. Kasi naman ang aking mga isda ay nagkukumpulan, kaya hanapan na lang din natin to ng paraan. Kaya parang ang ganda na niyang tingnan guys, kaya takpan na muna natin at hintayin na kumulo ng konti para ma-observe yung ating pangpalasa. Dito nga guys ay kumuha ako ng 1 sibuyas para gawin kong onion ring. Itatoppings nga natin to sa ating niluluto ngayon kasi gusto to ng aking isang kasama. Sabi niya kasi dadamihan ko daw ng sibuyas kasi yun lang daw ang gusto niya sa niluluto ko. Eh di wow. At takpan ulit natin para maluto yung sibuyas. Habang naghihintay nga tayo guys, siyempre lilinisan muna natin yung ating pinanggagamit dito kasi masungit yung katulong ng aming nanay dito. Konting kilos mo lang talaga, kapag nagdudumi ka ay talaga namang mapapatalsik ka. At parang hindi yata naluluto yung ating sibuyas dito, kaya nakapag-decide ako na huhukayin ko na at lalagay ko sa ilalim. Sabi ko naman sa inyo guys ay mabilis talaga siya matutuyuan, kaya naman mag-a-add na lang ako ng kaunting tubig dito mamaya. Konting-konting nga lang pala ang tubig dito kasi ayaw ko din naman na lumilitaw sa tubig tong aking niluluto.
At ito nga guys, mukhang luto na nga siya, kaya naman papatay na natin yung apoy. At bakit nga pala nagsusot ako ng apron guys, para naman hindi mangangamoy yung aking damit. Kasi pag nag-aamoy ito ng aking mga amo dito ay talaga namang mapapatalsik ka. At dahil tapos na tayo magluto guys, pasok na tayo sa loob. At nung kinahaponan nga ay dali-dali nga pala kami nagluto ng pangmeryenda dito. Tinapay nga pala ang lulutuin namin ngayon. Pero yung aming tinapay talaga ay hindi lumalaki. Ewan ko na lang kung hindi ito matigas mamaya. Kaya pinagulong-gulong na natin to dito sa tiles. First time nga pala namin tong dalawang gumawa ng tinapay dito. Kasi yung mga nakakaalam na gumawa ng tinapay ayaw namang gumawa. Lalagay nga lang pala kami ng cheese dito sa gitna. Sabi ko naman itry natin. Wala namang masamang subukan. Titingnan na lang to natin mamaya kung anong resulta nito. May pahiwa-hiwa na din pala kaming nalalaman dito na para bang pa-tire yarn. At nung pagkatapos nga ay nilagay na pala namin dito sa oven. Yung 15 minutes nga pala yung paglagay natin dito kaya hintayin na natin. Napansin nga natin ay mamula-pula na, sana hindi matigas. Hindi namin alam kung anong kulang dito dahil hindi naman siya tumubo. At check ulit natin at tatanggalin na pala ng kasama natin dahil natapos na ang 15 minutes. Itsura pa lang masarap na. Pero kinakabahan kami, baka nagiging toast na to. Kasi parang hindi talaga siya malambot. Pero nung pagpindot ko ay malambot talaga siya. Perfect talaga yung aming luto ngayon. Pero sabi ng kasama ko ay hindi pala matamis. Kaya sa susunod na gawa niya, gusto niya yung matamis. Kunti lang palang masukal yung nilalagay namin kasi hindi naman lahat ng may gusto matamis. May cheese pala itong mozzarella sa loob kaya naman talagang ito ay mapapawaw ka talaga sa sarap. Joke lang guys, hindi talaga perfect yung gawa namin ngayon. Pero sabay-sabay na natin titikman. Sabi ng kasama ko dito, masarap pero hindi gaano katamis. Kaya sa susunod na gawa namin ay lalagyan na namin ng isang sakong kasukal. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa panonood sa wala kong kwentang videos. Bye bye!